Pinapractice na mga kababayan ng ating Armed Forces of the Philippines, pati ng Australian Armed Forces, kasama rin yung Amerika, kung paano i-retake yung isang island na nakubkob ng foreign power. Siyempre, patungkol ito sa possible scenario na yung China, halimbawa, lumusob dito sa atin. Di ba? So, pinapractice na po ng Allied Forces. Ito yung maganda po. Kung paano babawiin ng Allied Forces yung ating territory na nakubkob ng China, halimbawa. Ito yung news release ng Presidential Communications Office po. Bigay ko sa inyo yung istorya. Sabi dito, inobserbahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang amphibious assault exercise, tampok ang sama-samang amphibious inland operation or ALON, bilateral training ng 2,200 na tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Australian Defense Force or ADF at ng United States Marine Corps sa San Antonio, Zambales. Ito yung pansindak natin, mga kababayan, sa mga Chinese. Di ba? Siyempre, nakasili po yung mga Chinese dito. Talagang desididoan niya yung weak leader ng Pilipinas. Di ba? Subukan lang ninyo, mga Chinese, na kubkubin yung any territory dito sa amin. Magalo talaga po ang balat sa tinalupan. Huwag ninyong susubukan yung aming aming tapang dito sa Pilipinas. Sabi nga natin, hindi naman sa pagmamayabang. We have our noble heroes. This is the land of noble heroes. Hindi papayag po yung ating mga kasundaluhan at hindi papayag yung ating allied forces kasi pati sila apektado po sa masamang plano ng China na kubkubin ito po, kontrolin ang South China Sea, buong South China Sea. Hindi po papayag. So sabi rito po, bahagi ang aktibidad ng field training exercises para sa Indo-Pacific Endeavor or IPE ALON 2023. Nag-umpisa noong 2017 ito. Layunin ng bilateral exercise na patibayin ang seguridad sa rehiyon at ang pagtutulungan ng mga bansa sa Indo-Pacific. Huwag naman na ipahintulot, halimbawa subukan tayo ng mga Chinese, ito na po yung mangyayari. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa balita, the President stressed the need to further strengthen the country's working relationship with the militaries of its neighbors amid what he called the volatility in the region. Kaya sige po ang practice, kita ninyo yung mga armaments ng ating mga kasundaluhan with the Australian Forces and America. So yan po, mga kababayan, ang nangyayari ngayon. Ito po yung mga military assets na ginagamit ngayon po. Mga tangke, and later on, pagdating ng mga BrahMos missiles po galing sa India, ipoposisyon na po ito dito sa ating mga IDCA sites natin and other locations na of course hindi na po binabanggit ng ating armed forces kung saan-saan. So sabi dito sa balita, speaking to reporters, Marcos said that the large-scale military exercise was among the continuing effort to strengthen our capabilities to have a closer working relationship with the militaries of our neighbors around the region. Kaya medyo lumambot po yung mga Chinese. Di ba? Nagrason na lang po na pinalusot daw nila for humanitarian reason or humanitarian consideration yung ating mga nagatid ng pagkain sa ating mga sundalo doon sa Sierra Madre, DRP Sierra Madre. Pero ang totoo niyan, nakita nila kasi yung eroplano ng US Navy, umiikot-ikot po, at nakaposisyon din yung warship ng Amerika.
naka-posisyon dito po sa South China Sea. At may mga drones na lumilipad-lipad mga kababayan. Biglang bumait mga kababayan yung Chinese ambassador. You see? So sabi dito, I think it is an important aspect of how we prepare for any eventuality, considering that there have been so many events that attest to the volatility of the region, sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit hindi niya sinasabi, pero ito po ay patungkol sa pagiging agresibo, the aggression ng mga Chinese dito sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Ano pa man, wala mang iba po na nang aabuso sa atin po, nagsasamantala dito sa ating region. Wala man pong iba. Sabi ng ating Pangulo, this kind of exercise, this kind of close strategic cooperation niya between countries around the region is extremely important. And I think we have demonstrated that today, and to see how well our troops work together. So, itong joint drills mga kababayan na isinagawa ngayong araw na to took place at a naval base around 240 kilometers or 150 miles east of Scarborough Shoal, a rich fishing ground that China seized from the Philippines in 2012 after a tense standoff. Sabi ng ating Pangulo, it is an important aspect niya of how we prepare for any eventuality. He said of the drills which he watched with Australian Defense Minister Richard Marles. So these are the first major air, sea, and land drills between the two countries, the Philippines and Australia. At sumama na rin yung Amerika. They simulated retaking an enemy-controlled island. About 1,200 Australian soldiers and 560 Filipino Marines stormed a beach in the drill, arriving in an amphibious assault vehicles by parachute and on U.S. Osprey aircraft. Two advanced Australian F-35 fighter jets provided close air support, and Australian warships secured the surrounding waters. Yung pinakang malaki po na barkong pandigma ng Australia yung pinadala po dito. Kaya biglang bumait-baitan yung bait-baitan na niya talaga. Yan man talaga po, nagbabait-baitan ngayon yung mga Chinese.